I-share ko naman sa inyo kung paano tayo makakuha online ng debt claim application form. Open nyo lang yung Google search ng cellphone ninyo. Ayan, dito sa may search, click nyo lang yan. And then search nyo lang yung debt claim application form. Ayan guys, ito na yung form. So, naka-PDF yan. Click nyo lang yan para maka-download natin yung form. Click natin yan. Download again natin. Dahil naka-download na to sa akin. Diyan sa cellphone ninyo, nakalagay is download lang yan. Click nyo lang, download. Guys, na-download na natin itong debt claim application. So, after nyo ito ma-download, ipaprint nyo na ito. Then, after nyo mapaprint, pipil upan nyo na ito. Once na mag-pipil up kayo dito, color black yung ipang pipil up ninyo. Guys, lagay nyo lang yung SSS number ng namatay. Ayan, yung SSS number niya. And then, next is the name of member. Ano nga ba yung apelyido nung namatay? Ano yung pangalan niya? Middle name niya. So, ang ilagay nyo dyan sa middle name is complete middle name. So, wag yung initial. And then, date of birth. So, ang format niya is month, date, year. And date of death, kung kailan nga ba namatay yung deceased member. Ayan, so lagay nyo yung kung kailan siya namatay. And then, place of death, kung saan nga ba siya namatay. And type of claim naman. So, kung siya ay employed. So, of course, dito sa EC or Employees Compensation, lagyan nyo ng check yung box dito. And then, pag hindi naman siya employed, so dito sa type of claim, lagyan nyo ng check yung box dito. For the Social Security. Ayan. Then, civil status, of course, dito. Kung single, lagyan nyo ng check. Lagyan nyo ng check yung single. Kung married, so lagyan nyo ng check yung married. So, kung ano yung applicable dyan, lagyan nyo lang ng check. Then, dito tayo sa employment history. So, tayo sa name of employer. Lagay nyo lang dito yung pangalan ng company ng namatay. And then, kung saang address. Ayan. At saka kung kailan. So, kung kailan siya nag-start. Month at saka year lang naman yan guys. At saka kung hanggang kailan. Ayan. So, ito yung period of employment niya. So, dito tayo sa dependent children naman. So, dito guys, pag once na below 21 years old, so sila yung beneficiaries. But then guys, kung above 21 years old na siya, but then incapacitated siya. So, halimbawa, disabled, mga ganyan, o special child. So, may SSS debt claim pa din siya. Ayan, so may pension pa din siyang matatanggap kay SSS. So, lagay nyo lang dyan guys yung name of children basta below 21 years old or incapacitated. So, kung above 21 years old na siya, so wag nyo na ilagay ang pangalan nila dyan sa name of children. Then, date of birth, lagay nyo lang yung birth date ng mga bata nang namatay, and then check nyo lang yung applicable column. So, kung sila ay legitimate ba or illegitimate. And then, lagay nyo lang yung complete address nila. Dito naman tayo sa claimants information. So, kung sino yung magfa-file. So, tulad sa akin, ako yung guardian. Ako yung mama nung dependent. So, of course, ako yung magki-claim. So, dito, kung sino yung magki-claim, pangalan nyo yung ilalagay nyo dito. So, lagay nyo lang yung SSS number ninyo. And then, dito naman sa name of claimant, lagay nyo yung apelyido ninyo, complete name ninyo, at saka yung middle name ninyo. Next is address. So, kung saan kayo nakatira, lagay nyo lang yung number, street, and subdivision ninyo. And then, barangay, town or district, city or province. And then, lagay nyo lang yung postal code kung saan kayo nakatira. So, kung di nyo alam yung postal code, search nyo lang sa Google search.
halimbawa taga Taytay kayo, so search nyo lang Taytay Rizal postal code. Next is date of birth. So, kung kailan kayo pinanganak, and then gender ninyo, kung kayo ay male or female, lagyan nyo lang yung check yung box. Then next is relationship to member. So, ano nga ba yung relasyon nyo nung namatay? So, kung halimbawa kayo ay asawa, so lagay nyo lang dito, husband or wife. And sa akin, dahil ako ay live-in partner, so nilagay ko dito is common law spouse. Ito guys, kung may TIN number kayo, lagay nyo lang yung TIN number nyo dito. And then dito, wag nyo yung kaligtaan, lagay nyo yung cellphone number nyo dito. Dahil pag once na may conflict sa application nyo, is magdetect si SSS sa inyo. Kaya dapat tama yung cellphone number nyo dito. And dito naman sa prepared mode of payment. So, kung gusto nyo cash card, lagyan nyo ng check yung cash card. And then, kung gusto nyo ATM or passbook, lagyan nyo ng check yung ATM or passbook. Then, dito guys, wag nyo na itong pipilapan dahil mga taga SSS na yung magpipil up dito. Ayan, so mga taga SSS na. Naman yung part 2. Ayan, so ito na yung part 2. So, dito sa part 2, are you currently receiving SSS pension? Ayan, so kung yes, lagyan nyo ng check yung yes. And then kung no naman, lagyan nyo ng check yung no. Ngayon, yes guys, check the type of pension. So, kung nag-yes kayo dito, so ano nga ba yung pension na natatanggap nyo sa ngayon? So, kung ito ay disability ba, retirement, or death, so lagyan yun ng check. Then, if receiving pension under death, indicate SSS number of deceased member. So, kung kayo ay nakakatanggap ng monthly pension dahil sa death, so lagay nyo yung SSS number dito, at saka yung apelyido, pangalan, at middle name ng namatay. So, ito guys, para lamang ito sa mag-claim na may natatanggap na din silang pension. So, bali itong benefits na i-claim nila ngayon is pangalawang pension nila. So, para yan sa mga currently receiving SSS pension. And then, of course, kung wala naman kayong natatanggap na pension ngayon, so, lagyan nyo lang ng check yung no. Huwag nyo napilapan ito dahil hindi yan applicable sa inyo. Then, dito naman sa baba guys, lagay nyo lang yung name of bank or branch. So, halimbawa, yun yung bank yung pinili ninyo. So, sulat nyo lang yung pangalan ng bank dito. At saka kung saang address ng bank ninyo, ilagay nyo lang dito yung complete address or bank address. Then, dito guys, wag kayong magkakamali sa savings account number dahil dyan ihulog ni SSS. So, take note guys, dapat may naka-enroll na sa inyong account na disbursement account enrollment module. So, kung ano yung naka-enroll sa inyong savings account number or bank doon sa inyong disbursement account enrollment module, so dapat yun yung ilagay nyo dito. Ngayon, dito naman sa certification. So, dito guys, lagay nyo lang yung perma or signature nyo dito. Then, kung anong date lang yung pipirmahan ninyo at saka date. So, dito sa baba, sa mga taga-SSS na yan. Yun guys, after nyo ito mapilapan, so of course, double check nyo lahat ng information kung tama ba. And then, pag tama naman, and then, kumpleto na yung requirements niyo. So, ngayon, pwede na kayong pumunta sa mismong SSS branch para mag-file. And then, take note guys, pag asawa naman kayo ang primary beneficiaries, asawa kayo, so, pwede kayong mag-file through online. So, ganun lang guys kung paano makakuha ng death claim application form. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!